Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night! So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. no? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na habang nanonood tayo na na-mention na po natin yung ating mga cell leaders, yung mga cell members natin, and yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya in-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awit. I could search on this world and still find there is no one like you. I could gain everything in the end, I'm this lost without you. Oh Jesus, all that I desire, I wanna know you, I wanna know you, I wanna know you and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you. I wanna know you and be known
is what I was made for. This is what I was made for. Ooh, this is what I was made for. This is what I was made for. Ooh. My devotion, my affection, oh my worship, I pour it out, I pour it out on you. My devotion, my affection, oh my worship, I pour it out, I pour it out on you. My devotion, my affection, oh my worship, I pour it out, I pour it out on you. My devotion, my affection, oh my worship, I pour it out, I pour it out on you. On you. 'Cause I wanna know you, I wanna know you, I wanna know you and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you. Oh, I wanna know you and be known by you. My devotion, my affection, all my worship, I pour it out, I pour it out on you. My devotion, my affection, all my worship, I pour it out, I pour it out on you. My devotion, my affection, all my worship, I pour it out, I pour it out on you. My devotion, my affection, all my worship, I pour it out, I pour it out I wanna know you, I wanna know you, I wanna know you and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you. I wanna know you and be known by you. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na wag lang po tayong watching lang sa ating mga gadgets, but patuloy po tayo na mag-engage sa ating comment section. Amen to that as well. Let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight.
So for our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Philippines under Annalise Net, a leader of leaders, School of Leaders 2 teacher, a loving wife and mother. Let's welcome Auris Belardo. Good evening po sa ating mga ka-bonfire. So, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok ngayon online. And of course, thank you din po sa another privilege, another opportunity na makatayo muli para maghatid ng mensahe sa gabing ito. And nagpapasalamat din po ako sa ating mga mentors, kay Pastor Rami, kay Pastora Adel. Ganon din po sa aking primary leader na si Ate Ana. So yun po, sige po, simulan po natin ang ating gawain sa opening prayer. So let's pray. I praise you, Father God. Lord, thank you, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Father God, sa opportunity, sa privilege, Lord, na makatayo muli, Panginoon, para mag-speak na inyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo po ako, Lord, na instrument, Lord. Itago niyo po ako sa inyong presensya. Holy Spirit, guide me, Lord. Ikaw po ang siyang mapapurihan sa ihahatid ko mensahe, Panginoon. I pray, tulungan mo po ako na maihatid ng maayos, Panginoon, ang mga gusto mong ipahatid sa aming lahat, Panginoon. At ikaw po ang mapapurihan, and I pray na yung mga maririnig namin, Panginoon, maisabuhay talaga namin, Panginoon, and makatulong sa aming growth spiritually, Panginoon. Kaya muli, salamat, O Lord, sa opportunity na binigay mo, Panginoon. Hide me, Lord God, in your presence, Panginoon. Ito po aking samat dalangin na may pasasalamat. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, so praise God po. So, ang gusto ko pong i-share sa inyong ngayong gabi ay makikita. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Bible sa 1 John 4 verses 7 to 8. Ayan, 1 John 4, 7 to 8. So, kung may mga Bible po tayo, samahan niyo po ako. So, sa verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ayan. So, still we are in love month. Ayan. Pero sabi nga po dito, yung love daw talaga is galing sa ating Panginoon. Ayan. So, sino po bang hindi marunong magmahal dito? Ayan. So, at sino po ang hindi pa nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon? Pero sabi nga dito, kapag kilala natin ang ating Panginoon, pag meron tayong relasyon sa Panginoon, alam na natin ano ang ibig sabihin ng pagmamahal or nung love. At alam natin na ang pagmamahal ay galing sa ating Panginoon. At sabi ko nga dito, si Lord yung unang nagparanas ng tamang pagmamahal sa atin. Kasi 'di ba, alam natin yung love, feeling natin, ito yung love galing sa tao, 'di ba po? Pero dapat as we go along sa ating spiritual journey, dapat na-distinguish na natin ano yung pagkakaiba ng pagmamahal ng tao sa pagmamahal ng Panginoon. Ayan. So, sabi nga dito sa verse, kapag marunong tayo magmahal, ibig sabihin, we are born of God and knows God. So, ibig sabihin, pag naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, madali na lang magbuhos ng pagmamahal din sa ibang tao. Kaya nga sabi dito, let us love one another. Kaya nating magmahalan sa isa't isa kung naranasan natin ang pagmamahal na galing sa Panginoon. At tamang pagmamahal din ang maibibigay natin sa iba. Ayan. So sabi nga, 'di ba? We know how to love because it is God who teaches us first how to love. Sabi yon sa 1 John 4:19. 'Di ba po? Si Lord yung unang nagpadama sa atin ng pagmamahal. So sino po ba yung hindi pa nakakaranas sa pagmamahal ng Lord sa atin? Dito na nandito nanonood. 'Di ba po? So
balikan natin, paano natin naranasan yung pagmamahal ng Panginoon? O para sa atin, pag narinig natin yung word na love, ano yung unang pumapasok sa atin? Sige nga po, paki-comment sa ating comment section. Para sa inyo, ano yung definition sa inyo ng love in one word? Ayan. So sa akin kasi habang hihingi ako ng wisdom sa Lord, kung ano yung gusto niyang iparating sa akin pagdating sa message ngayong gabi, nakita ko kasi dito, ang definition para sa akin ng love is God. Ayan. So, kasi yung pagmamahal ng Lord, marami sa akin personally na idulot siya or nabigay sa akin. Unti-unti, andun yung transformation nung nalaman ko na mahal ako ng Panginoon. Di ba po? So, alam ko marami rin sa atin makakapag-testify na nung nalaman nila mahal sila ng Lord, na-experience nila yung pagmamahal ng Panginoon. Naniniwala ako na unti-unti nakitaan nila yung sarili nila ng transformation o pagbabago dahil sa pagmamahal na yun na galing sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko dito, love is God. Based doon sa ating text kanina, di ba? Because God is love. Ayan, sa 1 John. So sabi ko dito, sa mga points, sabi ko, bakit hindi ko siya gawan ng acronym yung God? Ayan, based doon sa ginawa sa akin ng Panginoon. Ano nga ba yung nangyari sa akin nung naranasan ko yung pagmamahal ng Panginoon? So, G stands for givers. Ang ating number 1 point, giver. Naging giver tayo nung naranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon. Actually, ang una rin naman talagang naging giver ang Panginoon natin. Di ba po? Based dun sa ating favorite, isa sa mga favorite verse natin, yung John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. So, ibig sabihin talaga ang Panginoon una din siyang naging giver sa atin ng buhay. Kaya nga, ano ba yung tayo bilang pasasalamat sa binigay na pagmamahal ng Panginoon? Ano ba din yung maibibigay natin sa Kanya? Kasi si Lord, di ba, una nagbigay siya ng buhay. Di ba, giver of life siya. So nawa tayo din, dahil na transform tayo ng Panginoon, unti-unti nating naranasan yung pagmamahal ng Panginoon. Nawa makikita din sa atin yung pagiging giver. Una, syempre, yung buhay natin. Itong bang buhay natin, nagagamit natin saan? Saan ba natin to nagagamit yung buhay na to? Nawa lahat tayo maging isa sa mga pleasant offering natin yung buhay natin. Actually, hindi naman enough yung buhay natin para sa ginawa ng Panginoon. But if we commit our life, if we give our life sa Lord, talagang makakapagbigay yun ng glory sa Panginoon natin. Di ba po? Kasi, di ba, isipin natin, pag worldly love, di ba, minsan maririnig natin yung mga words na kaya kong ibigay yung buhay ko para sa'yo, di ba? Pag mga worldly love, yung mga nanliligaw dyan, usually sasabihin, magbabago ako para sa'yo, di ba po? Pero in the end, pag worldly love, pag nakuha na nila yung gusto nila, di ba po, nag-iiba na at the end. Pero ang Panginoon, consistent siya, na talagang yung pagmamahal niya hindi nagbabago sa atin. Di ba po? Kaya itong buhay na to, nawa, ito yung maibigay din natin sa ating Panginoon, na maging kagamit-gamit ang buhay natin para sa Lord. Di ba? Paano po ba natin magagamit yung buhay natin sa Panginoon? Di ba? So hindi, kapag mahal kasi natin yung Lord, or mahal natin ang ating Panginoon, hindi natin i-withhold o hindi natin hahayaan na itong buhay na to ay magamit sa world, kundi ipapagamit na natin ito sa Kanya. So sa papaanong paraan, so sabi nga dito, hindi tayo mahihiya na magamit yung buhay natin para maraming makakilala sa Kanya. Di ba po? Gagamitin natin yung buhay na to para maging instrument na maraming tao ang makakilala sa Panginoon at maibalik yung original na design ng Lord, 'di ba, sa mga buhay nila.
So may mga may encounter tayo na kumbaga ire-reject tayo, mapagtatawanan tayo. Pero pagkamahal natin ang Panginoon, hindi na natin iisipin yung sarili natin eh. Kasi alam natin, kung ang Panginoon nga hindi rin niya pinagkait yung bugtong niyang anak. Di ba po? Kung malalim yung love ng Lord na na-experience talaga natin, isipin natin yung mga rejection na yon, wala pa sa kalingkingan na rejection na tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Di ba po? Words lang yung natatanggap natin mga rejections, pero yung nangyari kay Jesus Christ, kung i-reminisce natin or kung babalikan natin, talagang grabe yung paghihirap niya sa cross. Di ba po? Kaya nga yung buhay natin, hindi pa sapat. Hindi pa naman din tayo nire-require ng death, di ba? So yung pag-aalay nga lang natin ng buhay na to is wala pa sa, kumbaga, hindi pa ganun kahirap. Hindi pa tayo sa point na katulad ng mga nababasa natin sa Bible ng mga karakter na talagang buhay yung kapalit sa pagsaserve sa Panginoon. Hindi pa tayo dumadating sa ganung point. So why not, habang malakas pa tayo, di ba, habang andito pa tayo sa mundo, gamitin na natin yung buhay na to para sa kapurihan ng Panginoon. Ayan. So, we already deny ourselves dapat pagdating sa buhay natin. Ayan. So, dapat alam na natin na kaya na nating banggitin. Sabi nga, 'di ba, sa Philippians 1:21, 'di ba? So, for to me to live is Christ. Ibig sabihin, nabubuhay na tayo para kay Kristo. At ginagawa natin yung kumbaga kapakinabangan ang mamatay para kay Christ. So, hindi pa naman tayo maabot sa inahabol tayo ng itak, 'di ba, dahil sa pag-share ng gospel. Pero yun nga, kaya nating i-face yung mga rejections at hindi ito makakapagpa-stop sa atin para hindi maipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan. So ano pa ba yung maigi-give natin dahil sa naranasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon? Time. Ayan. So, yung oras natin, kaya ba natin to ibigay sa Lord? So, kapag mahal natin yung isang tao, 'di ba? Alam natin or kaya nating ibigay yung time natin para sa tao. Kahit na napaka-busy natin sa trabaho, ayan. So, pag nanliligaw stage nga, 'di ba, kahit trabaho, kahit pagod sa trabaho, hahabulin mo yung oras na yon, yung natitirang oras, para dun sa nililigawan mo. Ayan. So, minsan yung 8 hours, parang wala lang, parang ilang minuto lang pag nanliligaw. Pero pag naging sila na, di ba? Parang feeling nila isang oras na, ay isang araw na yung pag-aantay nila. Di ba? So, ganun kasi yung madidescribe natin pag mahal natin ng isang tao, naglalaan talaga tayo ng oras. So, why not yung oras na yan, ibigay natin sa Panginoon? Ayan. Kung mahal talaga natin at naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, yung time hindi na big deal sa atin. Wala sa bokabularyo natin yung pagiging busy. Ayan. So kapag inimbitahan tayo sa mga gawain, like sa cell group, pag inanyayahan tayo sa gawain ng Lord, pag sinabi nila wala akong time, busy ako, may overtime ako, hindi yun sa walang time. Di ba po? Hindi lang nila priority ang Panginoon. Ayan. So, kasi lahat naman tayo may mga pare-parehong oras eh. Di ba? Lahat tayo may 24 hours. It's a matter of priority. Kung saan ba natin ginagamit yung oras. Kaya, kung meron mga taong nagdadahilan sa atin na, yun nga, pag dinadala natin sa church, huwag natin hayaan na tigilan natin sila. Kasi hindi pa nila siguro na nararamdaman or nalaman yung pagmamahal kung gaano sila kamahal ng Panginoon. Kaya hindi nila nagiging priority ang Lord. Ayan. So tayo mga nakaranasan ng pagmamahal ng Panginoon, naniniwala ako, yung time hindi mahirap ibigay. Kahit gaano tayo kadaming workloads, 'di ba? Hindi natin bibitawan yung mga gawain ng Panginoon, yung cell group natin. Kahit na minsan may mga taong tinetest talaga yung patience natin sa mga hinahawakan natin. Still, hindi natin hahayaan na ma-compromise
yung time natin or yung gawain ng Lord. Na dahil lang sa mga struggles na meron tayo, di ba po? So, pagmahal talaga natin ang Lord, talagang yung time is ibibigay natin sa Panginoon. Ayan. So, ano pa po ba yung kaya nating ibigay sa Panginoon? Sabi ko dito, finances. Pagdating naman sa finances, hindi na rin big deal. Di ba po? Ayan. So, hindi na walang mahal sa discipleship or walang expensive pagdating sa discipleship. Pagmahal talaga natin ang Lord. 'Di ba minsan, yan yung mga registration sa mga trainings, 250 lang, 'di ba? 200 pesos, 150. Ano na ba 'yon sa matututunan nating mga trainings? Pero pag naniniwala ako, pagmahal natin ang Panginoon, hindi natin questionin yung mga expenses or pagdating sa finances. Actually, yung tithing nga, hindi na rin sa atin question. Hindi na natin questionin yung mga pastors or mga leaders na nagpipreach about tithing. Kasi nandun naman yun sa salita ng Lord di ba? Kung nagbabasa tayo ng Biblia, alam na natin na hindi yun yung galing lang sa mga leaders natin or sa mga pastors natin. Galing yun sa salita ng Diyos. At pagmahal natin at naranasan natin yung pagmamahal ng Lord, yung finances wala pa hindi natin kayang bayaran yung ginawa ng Lord sa atin. Di ba po? So again, i-compare ko sa worldly love, di ba? Usually, yung mga nakikitrend sa mga Valentines, 'di ba? Minsan nga yung Valentines, talagang nagiging market na din, 'di ba? So, ang mahal-mahal ng bulaklak tuwing February, 'di ba? So, pero pag nagmahal ka, hindi 'yun, kumbaga, hindi siya big deal na kahit gaano kamahal yung flowers, nakikita natin bumabaha ng flowers during February 14, 'di ba? Pero isipin natin yung mga presyo noon. Kumbaga hindi sa kanila big deal kasi mahal nila yung tao. Mahal nila yung pinagbigyan nila. Di ba po? Ganon din sa Lord. Hindi na natin questionin yung mga finances. Kasi alam natin kung gaano tayo minahal ng Lord. Wala pa. Hindi natin kayang bayaran ng pera natin or ng mga resources na meron tayo. Di ba po? Ayan. So sabi nga dito sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ayan. So talagang dapat i-honor natin ang Lord natin sa ating mga wealth. So ang ating mga resources na meron tayo, dapat nag-give glory tayo sa Panginoon. Ayan. So kasi nga, alam natin yung lalim ng pagmamahal ng Panginoon. At sino ba yung source ng lakas natin? Bakit tayo nagkakaroon ng wisdom? Bakit tayo nagkakaroon ng lakas para mag-work, makapag-produce ng wealth? Di ba galing din naman yun sa Lord? So why not hindi natin i-withhold? Dapat di natin wini-withhold yung finances na para sa Panginoon. Kasi siya naman talaga yung source ng lahat. And even our strength. Ayan. So, praise God po. So, nawa lahat ng ito, hindi mahirap ibigay yung buhay natin, yung oras natin, finances, at kung ano pa yung naiisip nating ibigay para sa Panginoon. Ibigay natin sa Lord. Di ba po? At hindi yun mahirap ibigay dahil alam natin yung mahal o yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ayan. So, next point po. So, kapag naranasan natin ang pagmamahal ng Lord, pag na-experience natin ang pagmamahal ng Lord, sabi ko dito, number 2, obey. Ayan. We know how to obey. Ayan. So, sabi nga sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ayan. So, kapag mahal natin ang Lord, kaya natin i-obey yung mga commands niya. At siya din yung unang nag-demonstrate, di ba po, ng obedience. Again, laging si Lord yung una. Even sa obedience, si Jesus Christ nag-obey siya kahit Diyos na siya, 'di ba po? Nag-humble down siya. Sinunod niya ang Diyos Ama para sa kaligtasan natin, 'di ba po? Hindi niya inisip yung pagiging Diyos niya. Hinubad niya 'yon, pagiging Diyos niya para sa kaligtasan nating lahat. Kaya nga yung obedience, kung talaga tayo ay follower ni Jesus Christ, hindi mahirap mag-obey. Kasi 'di ba, nandun yung pagmamahal.
Di ba po? Hindi tayo napipilitan. Walang pilit na nangyari. Di ba? Kasi mahal natin yung taong ino-obey natin o sinusunod natin. Kaya kaya nating i-obey yung mga mentors na binigay sa atin ng Panginoon, yung mga instrumento ng Lord para mag-grow tayo spiritually. Kaya nating i-obey dahil, kumbaga, siya rin yung unang nag-demonstrate sa atin ng obedience. At alam natin na yung pagmamahal natin sa Lord, ganun din kalalim. Kaya yung pagsunod, wala na rin sa ating big deal or hindi na rin big deal sa atin. Di ba po? So ano po ba yung isa sa mga command ng Panginoon sa atin na dapat nating i-obey? Di ba po? Yung lagi natin to naririnig, alam ko, na ito yung isa sa mga verses natin pagdating sa vision. Diba? Yung bilin ng Lord sa atin ni Jesus Christ sa Matthew 28:19-20, diba po? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I commanded you. And lo, I am with you to the very end of the age. Ayan. So, alam natin yung lagi nating naririnig yung verses na yon, hindi rin tayo mag-o-oppose na mag-obey. Di ba po? Kasi alam natin, si Jesus Christ yung nagsabi nun eh. Actually, yung text na to, di ba po? Ito yung bilin niya sa mga 12 disciples niya bago siya mag-ascend sa heaven. So sabi nga, may narinig akong preaching sa G12 din, na kapag ka, di ba, pag yung tao, mawawala na or mamamatay na. Yun yung precious na bilin niya, yun talagang madalas nating iti-treasure eh. Kasi kumbaga, kapag ka mawawala na yung isang tao, mamamatay na yung isang tao, ganun ka genuine yung sinasabi niya. Kasi last day niya na dito sa mundo eh. 'Di ba? Parang ganun din yung sinabi ni Christ nung bago siya mag-ascend sa heaven. Ito yung bilin niya, na go therefore and make disciples of all nations. So gusto niya, maraming mga tao ang bumalik sa kanya at maging disciple din ni Jesus Christ. Ayan. Kaya itong mga tagubilin na to, isa lang to sa mga command ng Panginoon na hindi natin hahayaan, na hindi natin mai-obey. Diba po? Kaya nga sabi ko kanina, wag natin hayaan na yung buhay na to hindi magamit para sa kapurihan niya. Diba po? Dapat talagang andun yung pag-obey natin sa mga leaders natin. Diba? Minsan, feeling natin, paulit-ulit na lang yung leader natin na mag-win kayo ng souls, mag-invite tayo ng mga tao patungo sa Lord. Hindi na mahirap sundin yun. Hindi na tayo uulit-ulitin pag sinusunod natin sila. Di ba po? At madaling sumunod out of love. Di ba po? Pag mahal natin, una syempre si Lord. At mahal din natin yung mga mentors na binigay sa atin. Kaya huwag tayong magsawa na mag-obey. Di ba? Sabi nga doon sa preaching nung bonfire last week, na pag mahal talaga natin, madaling mag-obey at magpa-submit. So, unahin talaga nating i-establish yung pagmamahal natin sa Panginoon. At naniniwala ako, madali ding mag-establish ng love at pagsunod pagdating sa mga mentors na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya itong Matthew 28:19-20, talagang isasabuhay natin, i-obey natin, kahit ilan pang rejections yung dumating, di ba po, andun yung pag-obey natin. Ayan po. So, number 3, or letter D stands for dedications. Ayan. So, sabi ko nga dito, pagka sinearch natin yung dedication na meaning is magkapareho sila ng kahulugan ng commitment, ng devotion, loyalty. Ayan. So, kumbaga, yung lahat ng ginagawa natin is talagang merong dedikasyon o merong commitment pagdating sa Panginoon. So, pagka mahal natin ang Panginoon, talagang bibigyan natin ng dedication lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. So, kung ikaw man ngayon ay invite, di ba po, or attendee pa lang, kapag ka na-develop sa atin yung dedication or commitment, hindi tayo papayag na hanggang dyan na lang tayo. Pag may dedication tayo is,
oo, sa umpisa, magiging attendee tayo, magiging invite tayo, pero dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Panginoon, unti-unti, mag-aim tayo na, Lord, gusto ko mag-level up for your glory. Gusto kong itaas yung level ng spiritual life ko. So, hindi lang ako papayag na nagiging cell member, 'di ba? Nakikinig lang. Eventually, gagamitin ko yung buhay ko para maging instrument din para maraming mga tao ang makakilala sa Kanya. Ayan. So, talagang yung dedication, pag nandun yung dedication, lahat gagawin natin para sa Lord. Sabi ko nga dito, ang supporting verse ko dito, Colossians 3:23. Sabi dito, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So hindi mo na iisipin na i-please yung tao pag meron kang dedication sa Lord. Kundi talagang yung dedication mo is gagawin mo lahat with a heart para sa Lord, para sa glory ng Lord. So, di ba po, pag sa marriage commitment, di ba po, kahit anong pagdaanan yung mag-asawa or mag-partner, talagang pag merong dedication, commitment, and loyalty, hindi talaga kayo bibitaw. Di ba po? Kahit na may mga times na may mga struggles, yung tipong parang gusto mo na siyang ibalik sa magulang. Di ba? Pero hindi, dahil may commitment kayo, may dedication kayo, hindi kayo bibitaw. 'Di ba po? Meron pang vow, 'di ba, sa marriage na till death do us part. So, talagang pag meron kayong dedication and commitment, kahit anong struggles, kakayanin ninyong dalawa sa tulong din ng Panginoon. Lalo na pag mga disciples and leaders tayo or kayo parehong couple, 'di ba po? Ganun din sa paglilingkod natin sa Lord. May importante na meron tayong dedication and commitment. Sa paglilingkod kasi sabi nga 'di ba nung nakaraan ding preaching, hindi madali yung paglilingkod sa Panginoon or hindi madali yung journey natin na pagdadaanan pagdating sa spiritual. Kaya nga 'di ba sabi doon ni Christ, deny ourselves. Kasi talagang maraming mga tao ang magre-reject sa atin, maraming tao ang pupuna sa atin. Pero pag meron tayong commitment at dedication, 'di ba? Sa paglilingkod natin sa Lord, hindi tayo bibitaw. Kahit anong pagdaanan natin, kahit anong struggle natin personally or sa spiritual, still pag meron talaga tayong dedication, yung devotion natin. Kaya nga yung devotion, hindi lang siya basta pagsusulat eh. 'Di ba? Yung morning everyday devotion natin, hindi lang siya basta sinulat. Talagang yung pag sinabing devotion kasi is talagang nandun yung heart natin na talagang maglilingkod tayo hanggang dulo. We will finish the race sa pagdating sa pagsiserve sa Lord. 'Di ba? Andun yung we will patiently wait sa pagdating ng Panginoon. 'Di ba po? Kasi meron tayong dedication. At alam natin na hindi bed of roses yung paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Kasi yung iba naglilingkod lang for the sake na pagpalain sila ng Lord, talagang habol lang nila yung blessing. Pagka sinubok na sila o nandun na yung testing, bumibitaw na. Kasi walang dedication, walang commitment. Pero pag sinabi kasing commitment, ups and downs, still talagang mag-hold on ka. So, ibigay natin yung dedication pagdating sa Lord, sa pagsaserve natin sa Panginoon. And ang promise naman ng Lord, di ba? God will never leave us nor forsake us. Lalo na pagka ginagawa natin ang kalooban niya. Hindi niya tayo iiwan. Di ba? Hindi niya tayo, kumaga, andun yung pagsama niya. Yung presence niya nasa atin. Lalo na kapag nagwiwin tayo ng souls. Di ba? Lalo na pag nag-i-invite tayo ng mga tao patungo sa Kanya. Talaga nandun yung pagsama ng Lord. Diba? Babalik tayo dun sa Matthew 28:19-20. Diba? So, huwag natin hayaan na yung dedication na yun mawala dahil lang sa isang rejection. Dahil lang sa natunaw yung cell group natin, mag-i-stop na tayo. Diba po? So, a little testimony, diba? Sa akin kasi, nung nakakilala ko sa Lord, bago ako makakilala sa Lord, maraming hardship muna bago
bago ako talaga, nandun yung turning point ko. Kasi 15 years old, namatay yung father ko. And then, after 2 months, dinala na ako sa Manila. So parang wala na akong parents na makakagisnan during that time at 15 years old. So wala na ako pag uwi, maano ulam. Diba? So wala na akong ganon, nung 15 years old. So, pero, later on, sa journey na yon na wala akong parents, nag-aalaga ako ng pamangkin habang nag-aaral. So, sa journey na yon, merong isang dedicated na tao na unti-unti talaga sa akin, hindi ako tinigilan, di ba? Na may mga taong nag-aabot sa akin, pinakilala ang Panginoon. And then, in the long run, talagang binasag ng Lord yung puso ko kasi sabi ko nga, nung bata ako, merong mga wordings na sarado, kandado, katoliko ako, mga ganon. Diba? Yung faith na meron ako, hindi ko babasagin or hindi ko papakawalan. Pero dahil may mga taong nag-share sa akin ng Word of God, na dedicated sila, ganon sila ka-committed mag-share ng Word, nadala ako at nakakilala ako sa Lord at na-experience ko talaga yung pagmamahal niya. Kaya kahit 15 years old, wala na ako sa poder ng parents ko, still, napabuti yung buhay ko. Di ba po? Dahil na-win ako kay Christ. So tayo, kapag may mga tao tayong gustong dalhin sa Panginoon, wag natin silang tigilan. Dahil kahit i-reject nila tayo, 'di ba? Dapat nandun yung dedication natin. Kasi malay mo, yung katulad ko na 15 years old lang, kung walang nagpursiging i-win ako, walang naging dedicated na disciple o follower ni Jesus Christ na nag-win sa akin, baka wala ako sa harapan nyo, 'di ba po? Walang nagsasalita sa inyo ngayon, 'di ba? So, yun yung gusto kong i-point na maraming mga tao diyan na lost. Kaya kailangan natin ng commitment, dedication, na abutin sila. Andun yung pagpursigi talaga natin, yung heart natin, na abutin sila patungo sa Lord. Kasi baka mamaya, yun nga, wala na silang pag-asa, wala silang makuhanan ng tamang advices, kundi tatakbuhan nila yung mundo. Kaya kapag tayo, may mga kakilala tayong alam natin na kailangan ng Panginoon, huwag nating aksayahin yung opportunity to win them. Di ba po? Ayan. So talagang importante sa ating mga disciples and leaders yung dedication. Di ba po? Huwag tayo tumigil sa pag-win. Kahit pagtawanan tayo, maliitin tayo, or pagsabihan tayo ng mga negative, hindi yun makakapagpigil or makakapag-stop sa atin to win souls and make disciples para kay Lord. And this is because out of love and fueled by love. Di ba po? So, alam natin na pag-driven tayo ng pagmamahal, pag meron talaga tayong pagmamahal dun sa mga tao na yun, na alam natin na pag wala ang Lord sa buhay nila, kawawa sila. Kasi ganun din naman tayo nung wala pa tayong Lord. Ano yung experiences natin? Ano yung buhay natin nung wala pa tayong Lord? Di ba po? Kasi ako nung 15 years old, parang feeling ko pasan ko na agad yung mundo kasi parang 15 years old, wala ako sa poder ng magulang ko. Kahit may nanay pa naman ako noon, 'di ba? Wala ako sa presence ng magulang. Parang isip ko noon, nung wala pa kasi akong malalim na relasyon sa Panginoon, kilala ko ang Lord, oo. Sabi ko nga, kandado, sagrado, katoliko, pero hindi ko siya talaga kilala. Kilala ko lang siya by name, 'di ba? Kasi iba yung kilala sa talagang may relasyon, 'di ba? May relasyon tayo sa Panginoon. At feeling ko noon talagang forsaken ako, parang iniwan talaga ako, ganon, abandoned, 'di ba? Pero dahil nga may umabot sa akin, doon ko pala nalaman na mahal ako ng Lord. At doon ko lang din na-realize in the long run na may purpose pala ang Lord. Kaya ako nilayo. Kasi baka hanggang ngayon, baka nandun pa rin ako sa maling pananampalataya or maling pagkakakilala ko sa Panginoon. Di ba po? Ngayon na nandito na ako sa discipleship, dahil din sa mga nag-win sa akin, dahil merong nag-win at dedicated na leader na nag-OVE sa akin,
Kahit kasi wala pa nun sa discipleship or intentional discipleship nun, talagang naalala ko pa nun yung shinare din sa akin na Romans 6:23. Di ba po? So, youth fellowship pa lang kasi nun dati eh. So, talagang unti-unti na-develop yung faith na meron ako. At praise God, inayos ng Lord yung buhay ko. Di ba po? May mga struggles pa rin. Di naman po mawawala dahil nandito pa tayo sa mundo. Pero pag nakita ng Lord yung faithfulness natin, yung dedication, yung loyalty natin sa Kanya, talagang hindi tayo hahayaan ng Lord na magstay sa mga struggles na yan eh. Tutulungan niya tayo ma-overcome ano man yung mga struggles na makakaharap natin. Amen po. Kaya, ipag-pray lang natin yung mga taong gusto nating dalhin sa Lord. Di ba po? At later on, pasasalamatan ka niyan na, Kuya, Ate, salamat. Dahil baka kung hindi mo ko in-invite, kung hindi mo ko kung tinigilan mo ko na ilapit sa Lord, baka saan ako ngayon, 'di ba? So, at isa sa mga fulfillment 'yun eh, masarap na fulfillment marinig mo sa isang tao na salamat dahil sa iyo nakakilala ako sa Lord, 'di ba po? So 'yun. So, remain dedicated and committed sa ating Panginoon. Ayan. So, sabi ko dito sa conclusion, experiencing God's love will make our lives complete. Because of this experience, we cannot contain it, but must share it with others. God's love indeed has the power to transform us into a better version of ourselves. We tend to become givers, obedient, and dedicated to His kingdom. And this is all because we are fueled by love. Ayan. So pag na-experience talaga natin ang Lord, parang ano lang yung pag nanood tayo ng movie, na gandang-ganda tayo, hindi natin nahayaan na hindi natin ma-share yun sa iba. So kung tayo, na-experience talaga natin kung paano tayo nakaranas ng love ng Lord, huwag din tayo manahimik. Hindi natin nahayaan na hindi ito i-share sa iba. Ayan. Dahil alam natin, syempre, mahal natin ang Panginoon. At madaling kumilos, madaling maging giver, obedient, kapag fueled tayo or yung bala natin is yung pagmamahal. So yun lamang po. So dito po nagtatapos ang aking mensahe. So let's pray po. Let's pray. Praise you, Father God, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa natapos na mensahe na inihatid mo, Panginoon, through me, Lord God. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na tunay nga maging kagamit-gamit ang aming buhay, ang aming mga na-experience na pagmamahal mo, Panginoon, na hindi kami papayag, na hindi rin ito ma-share sa iba, Panginoon. Na malaman ng mga taong lost, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon, ay pwedeng mag-transform sa kanila, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na ang maging fuel namin ay galing sa pagmamahal mo, Panginoon. Magiging giver kami, magiging obedient kami sa lahat ng pinapagawa mo, Panginoon, para sa amin. At magiging dedicated and committed kami, Panginoon, sa kingdom mo, Lord God. Help us, O God. Samahan mo kami sa lahat ng mga taong gusto namin ilapit sa inyo. Nawa, Lord, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga puso. Hipuin mo sila, Panginoon. At gawin mo kaming instrumento, Panginoon, para maabot sila. Maraming salamat, Lord, sa inang pinagkakatiwala ang lahat. Thank you, Lord God, muli sa privilege na ito. All glory and praises belongs to you alone, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Praise God po. God bless. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quites, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see
nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Well, Moses had a stage fright when David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another rebel, faithful member of a family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. Go down in history As another rebel, faithful member of a family. That's all I ever wanna And be. if they all forget my name, well, that's fine. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Praise God and thank you po Tita Au sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko marami rin po tayo natutunan kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na nagbumobilize for Friday. So sa ating mga cell leaders din po. And kung invite ka po na nanonood ngayon, we pray na makasama ka din po sa ating mga online cell group. So meron pong mga leaders dyan na nagko-comment, pwede ka pong mag-reach out para makasama ka rin po sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let's make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. That's why we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay, 6 a.m. So Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin ang ating invitation sa ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay makasama natin sa ating worship at makarinig ng message na ihahatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!